The ring with a record of 14 wins, 12 wins coming by way of knockout. Tonight making his first attempt at a world title. Ladies and gentlemen, here is the colorful and dangerous WBA Rolando Romero. His record stands at 61 wins, 7 losses, 2 draws, with 39 wins coming by way of knockout. Here is the icon of the sport and future Hall of Famer. Ladies and gentlemen, please welcome boxing's legendary and only 8-division champion of the world, introducing the one and only Manny Pacman Pacquiao! So, kumpirmado na nga po mga idol na ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao ay muling lalaban sa buwan ng Disyembre, na kung saan nga po yung matunog na pwede niyang makalaban ay ang WBA welterweight world champion na si Rolando Rolly Romero. Ito dahil sa binasura nga po ang rematch sa pagitan ni Romero at Ryan Garcia dahil nga sa walang mga boxing fans ang gustong makita ang rematch sa pagitan ng dalawa. Ito'y dahil sa hindi nga matunog ang naging laban nitong si Romero at Garcia na sinantabi dahil sa kawalan ng excitement ang nangyari sa kanilang laban. Kaya naman ang laban kay Rolando Romero ay ang inaayos ngayon ng Team Pacquiao na magkaroon agad ng laban ng ating kababayan. At si Rolando Romero ang pinakamagandang laban para sa ating pambansang kamao ngayon. Dahil nga sa hindi masyadong delikadong boksingero ang kampiyon na ito na kayang-kayang i-outbox ng ating pambato. Ngayon mga idol nang makita kasi ng mga boxing fans na may talim pa rin ang mga suntok nitong si Pacquiao, ay doon na po nagsimulang nabuo muli itong kanilang mga paniniwala sa kakayahan ng ating kababayan na kaya pa rin talaga nitong sumabay sa mga batang kampiyon ngayon dito sa 147 pounds welterweight division. Dahil sa nagawa po kasi nitong mapahirapan ang mas batang kampiyon na si Mario Barrios. Hindi na po kasi dapat patagalin pa ang paghahanap sa pwedeng makalaban nitong si Pacquiao dahil sa alam naman po kasi natin na hindi na po bumabata ang katawan ng ating kababayan. Kaya naman habang di pa humuhupa ang kondisyon ng kanyang katawan dahil nga sa kanyang nakaraang laban, ay maaring ilang pagsasanay na po lamang ang gagawin ni Pacquiao para sa gayon ay hindi na ma-overtrain na pangunahing sinisilip na dahilan kaya po dinadanas nitong si Pacquiao ang mga pulikat sa kasagsagan ng kanyang laban. Ngayon ang pwedeng makalaban ni Pacquiao ay ang batang kampiyon na si Rolando Rolly Romero na mayroong kasalukuyang kartada na 17 panalo may 2 talo at mayroong 13 na knockout sa kanyang 13 na ipanalong mga laban. Di din basta-basta na boksingero at kampiyon lamang itong si Romero. Bagamat natalo siya ng tinaguriang tangke ng Baltimore na si Gervonta Tank Davis, ay malaki po kasi ang pinagbago ng kanyang kakayahan dahil sa pagkatalo sa laban na sumapat nga para sa gayon ay talunin ang isang Ryan Garcia. Mayroong pagkakahawig ang estilo ni Romero sa estilo ni Barrios na isa pong agresibong boksingero na bumabato ng mga teknikal na kombinasyon, bagay na naging dahilan kung bakit nagawa ni Rolly Romero lumamang sa pangunahing round ng laban. Pero styles make fight din po kasi ang nakikita ko rito, katulad ng nangyari kay Mario Barrios na hindi may lalabas itong si Romero ang kanyang pagiging dominanteng boksingero kung ang nasa kanyang harapan ay ang isang Manny Pacquiao. Ngayon yan sa tingin nyo mga idol, magagawa po kaya nitong ating pambansang kamao Manny Pacquiao talunin ang isang Rolando Romero? I-comment nyo na po yung magiging komento mga idol para sa gayon ay ating yung mapag-usapan dito sa ating comment section. Ngayon mga idol para magkaroon po tayo ng init at masariwa ang muling pagbabalik nitong si Pacquiao, ay kaya naman po iahain ko sa inyo itong isa sa mga mabibigat na laban ni Pacquiao na kung saan ang kanyang dinipensahan sa unang pagkakataon ang kanyang titulo sa bansang Amerika. At ito na nga po ay noong kanya pong makalaban ang Colombian boxer na si Jorge Julio.
Sa round 1 pa lamang mga idol, ay maaga pong bumabato ng madidiin at kaliwang suntok itong si Pacquiao. Gusto agad itong si Pacquiao na makuha ang face ng kanilang laban sa pamamagitan ng maagang pagbabato ng malakas na suntok. Lumalagitik po sa katawan nitong si Jorge ang lakas ng bawat patama ng mga suntok nitong si Pacquiao na naging dahilan mga idol kung bakit napunta kay Pacquiao ang round 1 ng laban. Well, I can't imagine anyone fouling me when I were fighting that. Just trying to get Pacquiao ready to be more protected this time, perhaps. Freddie says he would like for Pacquiao to learn to foul. Yesterday, I wouldn't be surprised if Julio tries to do the same doggone thing. Early, and I think Pacquiao has already gotten some of Julio's left-hand counter. That many times, me not like get one back, so this must be a real good kid. Big left hand by Pacquiao. Maybe biting off something more than you can chew, but Julio has a lot of knowledge and a lot of craft. When you come up to 122 from 118 and you get Manny Pacquiao in your third, Julio has got a concerned look on his face. sometimes the first couple of punches might rock you, but then you taste the power and sort of get used to it, right, Bobby? Well, you know, there are times I countered by a nice left-hand counter by Julio. Oh, big left hand by Pacquiao. You can see what a big hitter Pacquiao wants to be. Throws every punch with aggression. So much more. Pacquiao with a body shot after missing with the wild. But if you get caught one of those and you're not looking, I'll tell you what, your legs come right out from under you. If they catch you looking, well, And there's a low blow. So already an elbow and a low. Pacquiao. Aggressive intentions. Julio, a little bit more of a change-up artist, and holding his own now. Punch that hard as Pacquiao is. Takes a lot of energy to start those punches. Oh, that's a huge left-hand shot, and the right-hand shot. No knockdown. Don't pull him down, man. As I was saying, when you Be the case. you have to make those punches hit something. Body shot by Pacquiao. Julio seems a little bit flustered by Manny's power. And the first round comes to a close. It's okay. It's okay. Stomach, it hurts him. Come on, keep punching. Sa ikalawa ng round mga idol ay dito po magugulat ang lahat dahil sa pinabagsak nitong si Pacquiao ang boksingerong hindi pa po nararanasang bumagsak sa laban at matalo sa pamamagitan ng knockout. Okay, Manny. Now here, I want you to use the jab a little bit more. Okay? Yeah. All right. All right, that you gotta be smart. You know, make sure be first. Okay, you hit him on the bottom. Another straight left hand by Pacquiao. Thus the call of no knockdown when Julio went to the canvas. Now round 2 begins. And you heard Julio's corner saying, hit him in the belly. And down goes Julio. It was a perfect execution of what he was told in the corner. Double jab and throw the left hand. He did it. Look what we see. The kid listens. Hey, come to me. Bueno. No 3 knockdown rule in effect. I think Julio's gonna have trouble finishing this round. I really followed him with the left hand. Did it twice in a row. The second one, dropped Julio. This is some prospect, Bobby. To me, he's every bit as exciting as Prince Nassim Hamed. He really is. He can punch. He can take a punch. He's aggressive. And he loves to fight. Okay. Box. Freddie Roach told him to go in behind the double jab and Trying to fight his way back. A little grabbing and holding might be the thing to do. Pacquiao's just getting ready to swing away again. And Bill Clancy's seen enough. Devastating second round TKO for Manny Pacquiao. What a comeback from the misfortune. Itinigil na ng referee ang laban dahil sa makikita na luray-luray na itong si Jorge Julio. Sa laban na ito ay hindi po pinagpawisan si Pacquiao pero nadurog ng husto ang kanyang kalaban. What a comeback from the misfortune of San Francisco. Ladies and gentlemen, referee Bill Clancy has to step in and call a halt to this bout. The official time, 1 minute, 9 seconds of round number 2. The winner by TKO victory and still the IBF Junior Featherweight Champion of the World, Manny the Destroyer Pacquiao.
At bago po natin masaksihan ang comeback fight nitong si Pacquiao, ay may ihahain muna po ako na laban sa inyo. At ito na nga, ay ang laban nitong si Manny Pacquiao sa WBO Welterweight World Champion na si Jesse Vargas. Sa unang round mga idol ay medyo po nagiging maingat ang ating kababayan na si Pacquiao dahil sa aminado itong si Pacquiao na malakas din itong kanyang kalaban. Kaya naman binabasa at kinakapapa ng ating kababayan ang lakas at diskarte ng kanyang kalaban sa pagbato ng suntok. Sa pangalawang round mga idol ay medyo bumibitaw na ng madidiing suntok si Pacquiao. Gusto ni Manny Pacquiao na makuha ang round 2. Kaya lamang kasi ay desidido ang kampiyon na si Jesse Vargas na makuha ang face ng laban. Pero hindi niya inaasahan ang mangyayari dahil sa lalagapak pala ang kanyang puwetan sa lakas ng suntok na pinakawalan nitong si Manny Pacquiao. Sa pangatlong round mga idol ay animoy hindi bumagsak ang kampiyon na si Jesse Vargas dahil sa parabang siya pa ang naging mas agresibong boksingero sa round na ito na nagpapakawala ng mga madidiing suntok sa ating kababayan. Di naman inaayaan ni Pacquiao na mangyari ito, kaya naman malalakas na suntok din po ang pinakawala ni Pacquiao kung saan nga ay nagsimula ng maglaro ang ating kababayan.
Sa round 4 mga idol ay hati na ang naging scorecards ng dalawa dahil sa parehas po kasi silang dalawang nakapagpapatama ng malalakas sa suntok. Pero ang round na ito ay binigay po kay Jesse Vargas mga idol dahil sa may isang kanang malakas sa suntok na naipatama itong si Jesse Vargas sa mukha ng ating kababayan. Sa round 5 mga idol ay punong-puno na ng aksyon ng laban na kung saan nga po ay nakikipagbunuan na si Pacquiao sa kanyang kalaban. Hindi naman basta-basta nagpapadaig itong si Jesse Vargas dahil sa agad-agad po kasi itong bumabato ng maraming suntok sa tuwing pumapasok na sa kanyang depensa ang ating kababayan. Sa round 6 mga idol ay naging maingat na si Pacquiao sa pagpasok sa depensa ni Vargas. Napag-alaman na po kasi ni Pacquiao na medyo malakas din talaga ang mga suntok nitong si Jesse Vargas na nagagawa siyang mayanig kung saan ay nawawala ang kanyang balanse. Kitang-kita po dito kay Jesse Vargas ang style nitong si Juan Manuel Marquez na kanya lang naman pong pinaggayahan na estilo para talunin ang ating pambato. Sa round 7 mga idol ay minungkahi na po ni Coach Boboy Fernandez na hindi dapat matakot si Pacquiao sa pagpasok sa depensa nitong si Vargas sapagkat hindi nga naman daw ito isang counter puncher katulad nitong si Juan Manuel Marquez kung saan ay gumaganti nga lang naman daw ito ng suntok sa tuwing kanyang nararamdaman ang pagpasok ni Pacquiao sa kanyang depensa. Kaya naman ay nagsimula muli ang bagyo mula sa ating pambansang kamao.
Sa round 8 mga idol ay bahagya na pong sumasara ang kanang mata nitong si Jesse Vargas sa diin ng mga patama ni Manny Pacquiao. Hindi na mabasa-basa ni Vargas ang lokasyon ng mga pinanggagalingan ng mga suntok nitong ating kababayan. Kaya naman ay bara-bara na ang Jesse Vargas sa round na ito na sumusuntok na lamang sa hangin. Ito'y dahil sa pabago-bago ang estilo na ginagawa ni Manny Pacquiao. Sa round 9 mga idol ay dahil nga sa hindi natural ang estilo nitong si Vargas na ginamit sa laban na ito, ay kaya naman lubos na nahihirapan siyang makipagsabayan kay Pacquiao. Inakala ni Vargas na sasapat ang estilo nitong si Dinamita Marquez para pahirapan nitong si Pacquiao. Pero hindi po may epektibo ang estilong ito na naging dahilan kung bakit hindi po magawang makatama na ni Jesse Vargas sa malikot na si Manny Pacquiao. Sa round 10 ay gustong-gusto ni Vargas na mag-deliver ng pressure. Kaya lamang ay hindi malaman-laman itong si Vargas sa kung papaano niya nga ba ito maisasagawa. Dahil sa hindi kasi basta-basta nagpapadikta na lamang sa laban ng ating kababayan na si Manny Pacquiao. Kaya naman po sa laban na ito ay nagbistulang bata na si Jesse Vargas na sumusuntok ng wala sa anggulo. Sa round 11 mga idol ay hindi na alam ni Jesse Vargas sa kung paano niya nga ba pupuruhan itong si Pacquiao. Makikita po sa naging laban na ito mga idol ang agwat ng kanilang mga kakayahan na kung saan ay mas napupuruhan ni Pacquiao ang mas batang kampyon na si Jesse Vargas.
Inakala ni Vargas na siya ang nanaig sa laban nila ni Pacquiao, kung saan nga po ay nauuna pa nga po itong kumaway sa mga fans na para bang gusto niyang iparating na naniniwala siya na siya ang nanaig sa laban nila ni Pacquiao. Pero katulad nga ng inaasahan mga idol, ay dahil nga sa mas maraming naipatamang malalakas na suntok itong si Pacquiao, ay kaya naman siya ang nanaig sa laban at nag-uwi ng WBO Welterweight World Title Belt.